Now let's check the latest on The Hague. In Netherlands, we have Mon Gualvez reporting to us live from there. Mon, we are 1 day away from the deadline of the defense submission, their response to the presentation of evidence. What is the latest from there? Yes, Gretchen. Actually, yung mga nabanggit kahapon, talagang mas dinetalye lamang ito ni Attorney Nicholas Kaufman sa atin. Tungkol nga sa kanilang response, nakapag-submit na sila ng response regarding dito sa inilabas nga na o sa recommendation ng registry sa application ng biktima sa war on drugs na nais makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court. At ang sagot dito ng head legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, first, pinuna nila yung iba't ibang options na ibinigay sa mga biktima para mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. At gate pa ng kampo ni dating Pangulo Duterte, it may cause or maaari ito magdulot daw ng misidentification, double counting, maging pamimeke ng mga biktima. Hindi rin umano sapat yung paliwanag ng registry na may backlog sa distribution ng national ID card sa Pilipinas, kaya dapat gawin ng naturang workaround. Para sa kanila, dapat i-gate daw ng korte na may national ID card o passport na may updated na larawan ng mga magpapakilalang biktima. Kung wala, isumite kahit yung pautay-utay yung identification documents gaya nga ng minamandato raw ng Social Security System. Sa ganitong paraan, makakatiyak daw ang korte sa pagkakakilanlan ng mga tatayong biktima at may iwasan daw yung fraud. Sangayon din daw ang defense team sa karapatan ng mga biktimang mapakinggan, pero dapat daw respetuhin din yung karapatan ng mga nasasakdal. Kasabay niyan, kinastigo nga rin actually ng kanilang kampo yung mungkahi ng registry na mag-participate ang kanya-kanyang lawyers ng victim applicants habang binubuo pa yung Office of Public Counsel for Victims or OPCV para doon sa mga walang abogado. Possible daw kasi itong magresulta ng double submissions na maaaring lumubag din sa karapatan naman ni dating Pangulong Duterte sa mabilis na judicial process. At kasabay naman ito, humingi rin tayo ng side ng ng prosecution, pero may isa na sa mga lawyers ng victims ang sumagot dito. Sabi niya, sabi ni Attorney Joel Butuyan, ICC accredited lawyer and president of Center Law, wala raw ideya si Attorney Kaufman na ang mga dinedemand niyang klase ng mga ID mula sa mga victims so-called badges of wealth and privilege sa Pilipinas na hindi naman available daw sa mga pinakamahihirap na nabiktima umano ni dating Pangulong Duterte. Hindi rin daw umano katanggap-tanggap na sa kampo pa ni dating Pangulong Duterte manggagaling kung sino ang tatayong kinatawan ng mga biktima ng kanyang umano'y mass murder. Gretchen. Medyo maanghang nga yung salita ni Attorney Joel Butuyan. Sabi niya, the Duterte camp wants victims to suffer grave injustice twice over when it comes to those IDs. Mukhang nakakakuha na ng taste of yung Filipino, the way we do things here in the Philippines. But it is April 10, it is the birthday of Kitty Duterte. Ano bang aabangan natin? Meron din bang malakihang pagtitipon dyan para doon? Actually, the supporters of the former President Rodrigo Duterte are planning to hold another picnic outside the ICC Detention Center. Minention nila ito kina Kitty the other day. Pero sabi din ni Kitty kasi wala silang special plans for today on her 21st birthday other than visiting her father at mag-request sila ng siguro mas makabahabang oras. Kasi kahapon, hindi sila bumisita dito sa ICC Detention Center. So we are anticipating na baka mapagbigyan sila or napagbigyan sila for a certain number of hour na dagdag dito sa araw na ito on her 21st birthday. Gretchen. All right, as we mentioned, we will be waiting for updates on that. Tomorrow is the official deadline of that submission from the defense and the parties that are underway there in The Hague, Netherlands. Maraming salamat, Mon Gualvez, for joining us again and reporting to us live from The Hague.